Shalom all. Shalom everybody. Ano ba? Pag ano ba, kapag secret ba, sinasabi, huwag na lang. Huwag na lang i-share. Pero ang title of the message today is The Secret of Coming to Jesus. And according sa mga susulat sa Bible, and according sa mga observations, mga testimonies, and even sa mga personal experience, diba? Malalaman natin yung ano yung mga sikreto sa paglapit sa Panginoon. And itong mga nakaraan, diba, mapansin natin that maraming mga questions ng mga tao. Pero praise God na bilang mga mananampalataya sa Panginoon, alam natin that the secret of the Lord belongs to them that fear Him. Secret? Yung ano ba yun? Pero ayun nga, ang pinapahayag ng mensahe na to ay kung ikaw ay tamad manalangin, para sa itong message na to. Pero kung masipag kang manalangin, more encouragement para lumapit sa Panginoon. So, before we proceed with this message, let's pray. Our precious Heavenly Father, we come in the mighty name of Jesus, and we thank you for the privilege to come before the throne of grace. At patuloy nga na we dedicate to you, Panginoon, patuloy Panginoon pagpapahayag ng may mga salita. That we claim, Lord God, for the anointing of the Holy Spirit to continually help us, Lord God, to amplify your holy word. Na gamitin mo lang po, Lord God, as a vessel unto honor, sanctify, useful for the Master, and prepared for every good word. We pray that you would anoint the hearts, Lord God, of those that will listen, Lord God, to your holy word. Make us receptive and responsive, Lord God, to your holy word. Give them, Panginoon, give us the mind of Messiah, give us the heartbeat of God, help us to settle our affection on things above and not on earthly things, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin ng kaunawaan, ng kaalaman, katalinuhan, Lord God, at karunungan. At dalangin nga namin, Panginoon, na tulungan mo kami, Panginoon, na i-apply, Panginoon, ang iyong mga salita sa amin araw-araw, Panginoon, na makikibaka sa pananampalataya. And we pray that you would surround us with the atmosphere, Lord God, of heaven, Lord God, and just as, Lord God, that you would let your goodness, Lord God, abound in our lives. Thank you, Jesus. Pangunan mo yung Brenda Spirit, Lord God, for us, Lord God, to continually, Lord God, be educated by the word of God. At salamat, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo pagkilos, Panginoon, at labuban mo na ng banal na dugo at sa mga banal mo, Lord God, and let it be that our Lord Jesus Christ, Lord God, shall reign in the midst of us, Lord God. Thank you, Lord, for the singing of the Holy Ghost and your holy blood, in Jesus' mighty name we pray. In the words of our mouth and the meditation of our hearts, be acceptable in your sight, Lord, our strength and our redeemer. So, dito sa key verse na ginamit namin, yung sinabi ni Jesus na come and see. Diba? Na parang kapag lumapit ka, saka mo lang makikita. Ano ba yung nagdala? Ano ang nagdala? Hindi ano ba yun? Picture lang. Or recording. Wala. Meron din. Nakas. Medyo ano pala. I-off na kaya sabi mo. Pero ang sabi dyan, diba? You come and see. Ibig sabihin, merong invitation si Jesus. Diba? Naalala mo nga, at the beginning of the ministry, na narinig ko kay Benny, na merong intention ng Panginoon. May intention ng Panginoon na parang sinusubok niya yung interest natin. And magalaging somehow nagkakaroon ng mga foretaste and then hanggang sa lumapit ka ng lumapit sa Panginoon. Tapos, ayun ngayon, di ba, yung taste and see that the Lord is good. So, ibig sabihin, meron dapat tayong action na dapat gawin para maranasan natin yung, kung ano yung tawag dito, merong something sa presence ng Panginoon na ang hirap ipaliwanag, di ba? Pero, ayun nga, na unless
you are born in the Spirit of God, saka mo lang siya. Kumbaga, I remember na kahit sabihin natin na third generation na kami ng mga naglilingkod sa Panginoon, pero naisip ko, parang unless nga talaga na mabaptize ka with the Holy Spirit, even yung Bible, hindi mo siya maintindihan. Actually, for many years, hindi ko talaga binabasa yung Bible kasi wala nga lack of understanding. Pero once na si Holy Spirit, yung magbigay sa'yo ng Holy Ghost version of the Bible, ayun na yung parang doon mo na malalaman yung mga mysteries of the Word of God at yung mga, ayun nga, kung ano yung mga sikreto ng Panginoon sa kanyang mga salita. And I believe living in may sinasabi silang last of the last days, o ano ba tong end times, di ba? Pero ang point nga, habang nakikita natin yung mga pangyayari sa mga prophecies, tapos may nagpaliwanag, sabi, ano daw purpose ng prophecy? So, ang sinasabi dito is that, di ba sa scriptures, maraming mga prophecy na natutupad na. So, ibig sabihin, sinasabi ng salita ng Diyos na totoo yung Diyos na nagsasalita sa Bible. Dahil, kumbaga, the moment na yung mga tao marinig nila yung Word of God, marinig nila yung mga prophecies at na-fulfill yun, di ba? Alam natin na God is the all-knowing God. And then, maipapakita yun as evidence sa mga tao na siya yung nakakaalam talaga ng future things. So, same thing din sa atin na, but even the Word of God says that we know in part and we prophesy in part, di ba? Pero, ayun nga, na yung Word of God ang nagpapatunay na ang Diyos, di ba, siya yung nagre-reveal ng beginning and the ending. So, even sa bawat isa sa atin, meron tayong experience sa paglapit sa Panginoon na ang laking factor na tayo ay pinili ng Panginoon. So, minsan pag sinabi mong the chosen, di ba, pinili ka ng Panginoon na manampalataya sa Kanya o lumapit sa Kanya, palagi ko, some of us, parang hindi big deal sa inyo yun. Pero, try to imagine, halimbawa dito sa church na to, kung merong napili dito 10 tao na makakatanggap ng bahay at lupa, big deal ba? Di ba? So parang may ganong part. Halimbawa sa atin, bilang living in this generation na may 8 billion people, pero tayo yung pinili ng Panginoon na makaunawa ng salita ng Diyos. Napakalaking bagay nun. Kaya, ibig sabihin, hindi lahat ng tao, di ba, binigyan ng gantong understanding na makatch up kung ano yung mga sentences of God, ano yung mga thoughts of the Lord, di ba? Pero, praise God, di ba, na nandito tayo, lumalapit tayo sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kaunawaan sa Kanyang salita at nais pa natin patuloy na lumago sa pagkakakilala sa Kanya. So, ang sunod dyan ay, in the Bible, ang sinasabi lang dyan, ito yung tungkol sa divine appointment ng paglapit nga rin sa Panginoon na bakit importante rin yung na redeemed by the blood of the Lamb. And also, ayun nga, sige, try natin ipag-pray itong prayer na to. Sabi dito, hear our voice. Hindi. Sige, next pa. Sige, next. Ay, wala dyan. Tumalon na ba? Ito, so, sabi dyan, nawala. Sige, later na lang. Okay, so, sa panahon naman ni Manasseh, so, pag-pray natin to. 1, 2, 3, yan. So, hear our voice, Lord our God, pity and have mercy on us. Accept our prayer with compassion and favor.
for you are God who hears prayers and supplications. Ayan. So, kay Manasseh, ano ba ito? Manasseh's prayer. In his distress, he sought the favor of the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his ancestors. And when he prayed to him, the Lord was moved by his entreaty and listened to his plea. So he brought him back. Then Manasseh knew that the Lord is. Manasseh called out to every god that he had even worshipped, but to no avail. Finally, when there were no choices left, he remembered the God of his fathers, and he called out to him in prayer. Ayan, nawala na yung aircon natin. Ayan, so, sabi dito, as the verse above tells us, God heard his prayers and answered them. Manasseh was saved. Jewish tradition teaches that when Manasseh called out to God in prayer and repentance, the ministering angels shut all of the windows in heaven. Nakakatawa, di ba? Imagine niyo yung may mga angels na ganyan pala, no, na may pinagsasaraduhan sila ng bintana ng kalangitan pag may nagpe-pray, di ba? Saan yun? Yeah. Jewish tradition teaches that when Manasseh called out to God in prayer and repentance, the ministering angels shut all of the windows in heaven. So, imagine niyo may ganong scenario sa langit nung nag-pray siya. Pero, sabi nga, they pleaded before God, Lord of the universe, how can you accept the prayers of such a terrible person? But God replied, if I do not accept him in repentance, I am locking the door before all repentant sinners. Diba? Nakaka-touch ng Panginoon. So, kaya mahanap yung verse na yan. Pero, pag-iisipin nyo, diba? Kasi nga, mapagpatawad ang Panginoon natin. Pero, dito ipinapakita, diba, na ganun na lang, na nagkaroon ng mercy and grace sa atin ng Panginoon. So, bakit, ano pa yung naghahadlang sa atin para lumapit sa Panginoon? Even in the story of King Solomon, sabi niya, parang ipaparaphrase ko na lang yung statement niya na, wala naman akong maitatago sa Panginoon, di ba? Why not aminin ko na lang lahat ng kasalanan ko sa Kanya? Kaya sa gantong part, di ba, nung nagkaroon ng repentance din si Manasseh, nagkaroon din siya, di ba, talaga ng kasagutan sa panalangin niya. And then, ano na bang kasunod niyan? Ayun, so sige, pag-pray natin to. And then, the powerful story reminds us that God's door is always open to any who wish to return to Him. If God could find a way to forgive the wicked Manasseh, our Almighty Father can find a way to forgive anyone. It is never too late and never too difficult to turn to God and confess your sins to Him, then feel the freedom and gift of forgiveness. So, ito yung prayer. 1, 2, 3, yan. Our Father, our King, be gracious with us and answer us, although we have no worthy deeds. Treat us with charity and kindness and save us. In Jesus' name, amen. So, dito, even in the life of Apostle Paul, di ba? Ang sabi niya, pabalik na lang ng konti dun sa sa 1 Timothy 1:15, di ba? This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ just came into this world to save sinners, in whom I am chief. Di ba? Sabi niya, ako yung pinakamasamang makasalanan, pero pinatawad ng Panginoon. So, laging magsaserve to ng encouragement sa atin na lumapit sa Panginoon. Dahil if He could forgive the worst of sinners, di ba? Hindi naman tayo nagmamaganda o nagmamalinis, di ba? Pero, ang point dito, di ba, ganun yung kadakila, yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Kaya, let us come and repent, di ba? Na ano yung change of life na mangyayari sa atin the moment na tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon. And ayun nga, hindi ba sabi nga, parang kapag nagre-repentance tayo, the Lord will undo what the enemy has done. Di ba? Ano yung mga maling nangyari sa buhay natin? And unti-unti makikita natin, tinatama ng Panginoon. And try to imagine kung yung buong mundo lang natutunan yung repentance. Ano sana yung mga wickedness na itinama ng Panginoon. Kaya di ba, even tayo ay konting mga believers lamang, di ba, out of 8 billion people. Pero anong pagbabago yung mangyayari, di ba? Kapag tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon. So,
i-take note natin tong part na to, na kung yung mga wicked Bible characters, di ba, they were given the privilege, di ba, na something significant pa yung pagkakasagot ng Panginoon sa panalangin nila, di ba? Ano pa sa panahon natin na, sabi nga, binigay na si Jesus, di ba, as the greatest answer in our prayer. Binigay na si Holy Spirit sa atin so that we can do greater things than this, di ba? So, ano pang humahad lang sa atin, di ba, para tumawag sa Panginoon at lumapit sa Kanya. Also, number 2, ayan, sa pangalawang point natin is yung come and rest. Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ito ba yung life verse ni Lisette? Ayan, so huwag kang mapagod. Ayan, hataw lang. Huwag kang mapagod. Ayan, so, ano ba yung sunod nun? Ayan, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. May sinabi ang Panginoon, ano ba yung nagpapapagod sa Panginoon? Diba? Sabi ng salita ng Diyos, yung mga kasalanan natin. You weary, binibigyan natin ng weariness ang Panginoon every time na tayo ay nagkakasala sa Kanya. And then, etong part na to na yung come and rest, di ba, na sa paglapit natin sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Mula nga dun sa sinasabi na kapag nag-repent tayo, merong times of refreshing. And then, ayun nga, yung restoration ng mga bagay sa buhay natin. Imagine, itong si Nicodemus, he is a Pharisee. Di ba? Tama ba? John chapter 3, tingnan niyo yung umpisa. There was a man, ayun ba yun? Ayun, there was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews. Tapos, sabi dyan, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And si Nicodemus, Pharisee siya, tapos lumapit siya kay Jesus, di ba? Na parang ang expectation natin sa mga Pariseo, di ba? Most likely, ayaw nila kay Jesus, di ba? Pero imagine kung paano in-accommodate ni Jesus yung isang Pariseo na lumapit sa kanya. Tapos, sa chapter na to, di ba? Ano yung major event? Sinabi yung John 3:16. So, ibig sabihin, yung heart of the Bible, sinabi sa isang Pariseo. Diba? At ito yung pinapangaral sa buong mundo ngayon na tungkol sa mga the greatest message, diba? So, ibig sabihin, kung tayo din mag-iisip tayo, ano yung resulta ng paglapit natin sa Panginoon? Kung bawat isang tao merong unique na storya, the moment na lumapit sila sa Panginoon, ano din yung magiging resulta ng paglapit natin sa Panginoon, diba? Na sa atin lang gagawin ng Panginoon. And we can see, di ba, a great result, di ba, sa paglapit ni Nicodemus sa Panginoon. Also, si King David, medyo tatalunan ko lang muna. Ito munang woman with alabaster box came to Jesus. Ayan, Matthew 26:6-7, jump to verse 13. Ayan. Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also that this woman hath done be told for a memorial of her. Imagine, di ba, nagdala siya ng precious ointment. Binuhusan niya sa ulo ni Jesus. Tapos, di ba, yun din yung moment na yung pagkaka-anoint niya kay Jesus, inalala siya, di ba, na sa in time, di ba, buong mundo, i-consider yung ginawa niya. Di ba, parang, imagine niyo kung ikaw yung babaeng to, di ba, may dala kang alabaster jar ba yung sa version ng iba? Pero, sa isang act of kindness na ginawa niya sa Panginoon, pero this gospel shall be preached in the whole world.
Diba? There shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. Diba? Yung mga tao na to, diba, they were sinners in the time na dumating si Jesus, pero nung lumapit sila, they have found rest, diba? Nagkaroon sila ng kapahingahan sa lahat ng mga kasalanan na ginawa nila. And if some of you familiar sa season 1 ng The Chosen, di ba parang ang umpisa ng episode nun, kung hindi ako nagkakamali, parang hindi ko alam kung si Mary Magdalene yun. Tapos parang pinapakita yung senaryo ng first century. Tapos nung dumating si Jesus, parang gano'n. Ang parang point dito is in between sa Malakay and Matthew, di ba, merong 400 silent years. And try to imagine, di ba nga sabi nga, ang prophecy, binibigyan tayo, di ba, ng evidence na totoo yung Diyos na nagsasalita sa Bible. Dahil nangyayari yung mga sinasabi niya. And may the Holy Spirit help us to understand, di ba, na imagine, ang Diyos hindi nagpa-prophesy sa mga tao. During that time, walang prophets in between ng Malakay to Matthew, di ba? 400 silent years, hindi nangungusap ang Diyos. Gaano katindi yung kaguluhan sa panahon na yon. Until when Jesus came, sobrang desperate na ng mga tao na ma-encounter yung promised Messiah. Bakit? Diba? Kasi nga, alam nila na ayun yung solusyon, di ba? Na sa pagdating ni Jesus, di ba? Magkakaroon ng that he came to heal, he came to seek and save the lost. At ayun nga yung kinakailangan na matutunan nga natin na makita na itong mensahe na to, at that the moment we come to Jesus, we shall find rest unto our soul. So, katulad din ng dying thief, di ba? Ito yung the last minute coming to Jesus. In Luke 23 verses 40 to 43, but the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today you shall be with me in the paradise. Ayun, ang ganda rin itong part na to. Ayun. Medyo naririnig ko. Naririnig ko kasi Ayan. Pero ayun nga yung sabi, today you shall be with me in the paradise. And then imagine, sabi nga, during that time na hindi pa nagre-resurrect si Jesus, di ba? Na, ang sabi, wala pang nakakapag-enter sa langit. Pero sinabi dito, yung part na nung nabuhay muli si Jesus, ang nakasama nga niya agad, di ba? Unang niyang isinama sa langit din. Etong thief na to na nakasama niya sa cross. Diba? Na yung sabi nga sa'yo, the man in the middle, na yung nasa gitna ng cross, diba 3 yung crosses, diba? Pero yung the man in the middle, sabi niya, I can come. Diba? Parang ang gandang senaryo na parang sa langit, parang anong dahilan mo, anong matinding dahilan mo para papasukin kita dito sa langit. Sabi niya, yung the man in the middle of the cross yun. He said, I can come. Sinabi na, today you shall be with me in the paradise. Kaya parang pag-iisipin nga natin, paano nangyari yun, di ba, na ang daming Bible characters, mga prophets, priests, di ba, kings, and yet, sa resurrection ni Jesus, di ba, yung una niyang dinala sa langit, di ba, yung dying thief na yon. So parang pag-iisipin natin, ayun na naman, another significant story na merong lumapit kay Jesus at ano yung naging resulta. These are the secrets, di ba, of coming to Jesus na, ayun, ano yung magiging testimony mo rin the moment na ikaw ay lumapit sa Panginoon. And also, di ba yung sinabi din ni King David, yung why so downcast, O my soul, di ba? Put your hope in God and bless the Lord, O my soul. Na parang even sa lahat ng mga nangyayaring trouble sa buhay niya, di ba? Pero wala pa nga dito yung Matthew chapter 11, di ba? Pero dito sa Psalm 42, nabanggit na niya na
na naisip niya, di ba, ang Panginoon yung lalapitan niya at magkakaroon siya ng kapahingahan sa lahat ng mga troubles niya. Kaya I really encourage that let this be, di ba, itong mga kapahayagan ng mga tao sa Bible, di ba, na kung ano yung naranasan nila, di ba, we can also find rest in coming to Jesus. Also, pangatlo, yan, so yung come and realize. In Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So kanina, come and repent, di ba? Come and rest. Now, come and realize. Di ba na, yung katulad ko, di ba? Ano sabi ng come boldly? Again, ang ibig sabihin ng come boldly, lumapit ka ng walang hiya. Di ba? Na hindi ka magkakaroon ng tawag dito, ng hesitation sa paglapit sa Panginoon dahil alam natin na papansinin niya yung mga hinihiling natin sa Kanya. And we can see in this situation, di ba, na yun nga yung in His merciful kindness, binigyan tayo ng Panginoon ng privilege, di ba, to come before the throne of grace habang bukas pa, di ba, yung sabi nga yung habang bukas pa tong altar na to, lumapit na tayong lahat sa Panginoon dahil dadating yung time, di ba? Katulad ng Noah's Ark, may pag-shutdown, may pagsarado ng pintuan. So ibig sabihin, hindi ko sinasabing we should take advantage, pero makita natin na ganito kabait, ganito kabuti yung Panginoon na sinasamba natin, na siya pa yung nag-i-invite na kahit just siya, di ba? Hinihiling niya na lumapit tayo sa Kanya kasi walang ibang solusyon, di ba? For us to, ayun nga, yung find grace to help in time of need. Observe, di ba nga sa the parable of the prodigal son, na masyado nga daw nabida yung tungkol sa prodigal son, but it should be the parable of the loving Father. At sabi sa Luke 15:17-24, sabi doon, and when he came to himself, di ba, parang sinabi dito, natauhan na siya. He said, how many hard servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat, and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found, and they began to be merry. So, ang matututunan nga rin natin dito sa part na to, di ba, na parang ang dami na niyang grievances na ginawa sa ama niya. Pero imagine, nung nagbalik loob siya, di ba, yung treatment na binigay sa kanya as if wala siyang ginawang pagkakasala. Diba? Ayun ngayon, justified, just as if I did not sin. Diba? Na, ang ganda nga rin ng paliwanag din ng kay Benny Hinn na hindi nangyari ang iyong kasalanan. Diba? Once that we are redeemed by the blood of the Lamb, once we repent, diba? Ang sabi ng Panginoon, I will remember your sins no more. Come and realize, diba? Ganito yung greatness ng forgiveness ng Panginoon, that as far as the east is from the west, so far He removed our transgression from us. Kaya, ayun din, yung part na napaka-importante nga, di ba, yung pag-iisipan natin, pagbabalikan natin yung part ay nung, kailan ba yun? Last Tuesday, parang napag-usapan namin nung mga kasama ko sa nag-prayer walk. Kung tinanong ko sila kung sumamba ba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tapos ang ganda ng mga sagot nila. Na parang during that time na sinasamba nila, ikaw ba yung sakristan? Parang, sino yun? Si Christian, nagsakristan? Sino ba? Yung mga, basta parang may mga pasa-pasa daw ng mga Diyos-Diyosan. Tapos, parang natatawa lang ako sa part na
sinasamba nila yung Diyos-Diyosan na yon, pero natatakot sila. Ang creepy daw, parang horror pala para sa kanila na parang may manyika. Di ba, parang meron ngang joke na ba't ayaw daw nilang matulog sa mga bahay ng lola nila kasi nga ang dami mga rebulto na nakatingin sa kanila. So ibig sabihin, parang imagine yung gantong mga karanasan nila, di ba? Tapos parang ngayong born again na sila, hindi na sila sumasamba doon. Di ba? Parang pag-iisipin natin, kung sila nga nag-effort sa, ano bang napala nyo doon? Di ba? Parang pag-iisipin natin, ang dami nilang inubos na oras sa yung mga Buddha beads. Yung rosaryo. Yan, pero, di ba, parang pag-iisipin natin na, hindi. Pero ayun nga, di ba, sabi ko naman, dati, parang nagkikritik din ako. Tas not knowing yung Our Father pala, nasa Bible. Hindi kaya yun yung dahilan kung bakit nasasagot din yung prayer ng mga Catholics, di ba? Kasi, nasa scripture yung pinagpe-pray nila di ba? Pero, ang point dito, di ba, kung kaya nga nung mga tao nung wala pa sila sa pananampalataya, ganun sila nag-effort dun, di ba? Bakit hindi natin i-exercise, di ba, na magkaroon lalo ng much boldness, di ba? Ngayong nasa pananampalataya ka na totoo. And then, so ayun nga, yung kumbaga yung come boldly, di ba, before the throne of grace. At ito yung mararanasan natin, di ba, na minsan ang dami nating mga parang iniisip natin, tayo yung mismo nagbibigay ng condemnation sa sarili natin na ayaw natin tumawag sa Panginoon kasi hindi tayo karapat-dapat. Totoo naman, di ba? I know I'm weak. I know I'm unworthy to call upon His name. But because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed, di ba? And yun nga yung sinasabi ko na pag sinabing lumapit ka ng walang hiya, di ba? Ibig sabihin, parang make the most out of it, di ba? Na kung ito na yung invitation ng Panginoon, come boldly, di ba? Para kung ano talaga yung meant for you, di ba? Through the blood of Jesus Christ, sa anong ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ay maranasan natin. And ayun nga, every time I remember na parang nandun din ako sa part na dahil dati hindi ko talaga naintindihan to. Bakit ba ipinapangaral si Jesus sa buong mundo na napako siya sa krus ng Kalbaryo? Ano bang kinalaman ko doon? Anong parang anong ginawa ko? Bakit ako involved doon, di ba? Then I turned and saw the hammer in my hand. So ibig sabihin, ang pinapaliwanag dito, di ba, na ganun ka-importante na si Jesus, napako siya sa krus ng Kalbaryo dahil sabi nga, di ba, ng salita ng Diyos, walang makalapit, di ba? Ang description ng mga Jewish sages. Yan. Meron tayong Hudyo dito. Yan, si Jewy. Yan. So, ang tawag dito, ano ba sinasabi ko? Ayun, yung mga Jewish sages, ang tinuturo nila is that parang ang Diyos, para siyang araw na hindi mo pwedeng lapitan, di ba? You cannot come near to Him kasi mako-consume ka. Pero, di ba, dahil nga ang Diyos ay nagkatawang tao, di ba? Tapos, ang redemption na ginawa sa atin nung napako siya sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng collision between God and man at si Jesus na naman yung in the middle, 100% divine and 100% human. But at the same time, kung ano yung kayang i-communicate ng Diyos sa Diyos din, sa Son of God, at kung ano yung bilang Son of Man, kaya niyang i-communicate sa tao, being 100% human, pwedeng nang mag-usap ang Diyos at ang tao. Diba? So, ganun ka-importante yung nagkatawang tao ang Diyos. Ganun pala. So, kailangan ko palang ma-born again para maintindihan ko kung ba't napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ayun, di ba, napakahalaga that we can come before the throne of grace dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. And for that reason, di ba, hindi na tayo kinakailangan na mag-atubili, di ba, na lumapit sa Panginoon. Dahil alam natin, nagbigay na siya ng greatest solution, the greatest remedy for us to be reconciled with our Heavenly Father. So ito nga yung, di ba, yung babalikan natin, the parable of the parable of the loving Father. Di ba, na
trinato niya yung anak niya as if hindi as if hindi nangyari yung kasalanan niya. And ayun nga, di ba, parang pag-iisipin nga natin na ang dami pang, parang pag binasa mo yung salita ng Diyos, di ba, sabi nga, you bury my sin in the depths of the sea, carried my guilt far away. As far as the east is from the west, you remove my transgression from me. So, anong kasunod doon? Anong lyrics nun? Siling kumanta nun eh. Sing of your grace, walk in your liberty, and I live in the awesome light of your love because I know that I am free. Diba? Na, ayun yung parang inisip ko, saan nilagay ng Panginoon? Nilibing niya yung kasalanan natin sa laliman ng dagat, diba? Ng karagatan. Parang, wow, grabe yung pagpapaliwanag ng Panginoon sa atin, di ba? Maunawaan lang natin na ganito ko kinakalimutan yung mga kasalanan nyo. Na parang, grabe yung mercy ng Panginoon, di ba? Tapos, malalaman mo, may mga taong nagda-diary ng kasalanan mo. Di ba? May mga nagre-record ng kasalanan. Di ba? Pero praise God, ang Panginoon natin. Nakailan ka na ba, honey? Nabilang mo ba, honey, kung ilan yung kasalanan mo? So, mga ganun. Pero praise God, meron tayong fagot service every December 31. Ayan, nililista natin yung mga kasalanan at sinusunog. Yun, para, ayun na, makalimutan na. So, praise God dahil we can come boldly before the throne of grace at makakuha tayo ng mercy sa Panginoon. We can find help in times of need, di ba? Ganun ang grace ng Panginoon sa atin. And, ito nga, ano kasunod niyan? Yun. So, lately, ito rin, kaya nag-arise din tong message na to. Parang may part sa akin na ever since nag-Shavuot, I don't know anong experience niya sa prayer. Pero parang to the big details, to the smallest detail, ang galing sumagot ng Panginoon sa panalangin. Parang mararanasan mo may open heaven talaga. And ayun nga, yung part na maaalala mo nga, di ba, na ang Panginoon, di ba, parang minsan yung mga tao parang paano ko ba papaliwanag 'yon, na hinihintay nila magkaroon muna sila ng matinding pagsubok bago sila lumapit sa Panginoon, and they want God to do great and mighty things for them. Pero imagine yung sa mga small details ng buhay natin. And halimbawa, naalala ko si Mama, sabi niya, kapag meron kang hinahanap na gamit, sabihin mo kay Holy Spirit, ipaalala sa iyo kung saan mahanap yung nail cutter, yung mga susi, di ba? Mga gano'n ba? Holy Spirit, saan ko ba nilagay yung ganito? Tapos magugulat ka, biglang parang merong bumbilya sa sa ulo mo na, ay, oo, doon ko pala yung mahanap. So, mga gano'n. Parang, we treat God as someone na parang i-approach lang natin kapag difficult na yung situation natin. Pero, if you have a best friend, di ba? If you have a close someone na lagi niyong nasasabihan ng even ng mga small details sa buhay niyo, di ba? Let's start treating God na yung talagang parang sa Lordship of Christ, sinasabi natin sa Kanya lahat, di ba? And what a wonderful way to live, di ba? Na ang best friend mo ay ang Diyos, di ba? Na kung saan, yun, maker of heaven and earth, di ba? Na siya yung patuloy na makakausap natin. Alam niyo, there was a time, may shinare sa amin si Mama na gusto na niya magpakamatay. Sabi ko, Ma, ano yun? Di ba? Kasi siya kami magkakapatid, tas kung tinuloy niya yun, di ba? Pero sabi niya, meron siyang tinatawag na, ewan ko, meron ba sa Batangas na wawa ng baleleng? Parang ganun yung term. Tapos parang sabi niya, dun daw sa dagat, parang lumakad na daw talaga siya papuntang pagitna, parang gano'n. Pero merong reminder sa kanya ang Panginoon sa aming magkakapatid. Parang inisip ko nga lang yung part na yon. And then may sinabi si Mama na lagi daw naming sabihin na I have the mind of Christ, hindi ako mababaliw, di ba? Kasi we are living in this kind of days, di ba? Na parang kumbaga kung hindi mo kilala si Jesus, di ba, parang mawawala yung mga tao ng kapayapaan sa mga nangyayari sa buong mundo. Di ba? Pero because of the word of God, di ba, that brings perfect peace,
sa buhay natin. At ayun nga yung kumbaga yung part na hindi ba natin ito na-appreciate, na meron tayong Diyos na pwedeng laging kausapin. Diba? Nagbibigay sa atin ng sanity. Ibig sabihin, there are people around na nagkakaroon ng parang insane thinking, di ba? Pero parang mga crazy thoughts, nababaliw sila sa mga nangyayari sa sitwasyon, di ba? Yung mga nagbe-breakdown. Pero praise God, we have the mind of Christ, di ba? Through the Word of God and through our constant communication with the Lord na praise God talaga, di ba? Na binigyan tayo ng privilege ng Panginoon na laging lumapit sa Kanya, kausapin siya. Di ba? Kasi ito yung magpapanatili sa atin, di ba? Na hanggang sa makita natin ng Panginoon ang mukha. Yun, may sinabi nga rin si Perry Stone na yung importance ng praying in tongues, di ba? Na ginagawa niyang clear yung isip mo. And ayun nga rin, yung nagkakaroon din ng parang nagiging sharp yung memory mo at maraming benefits, di ba, sa brain natin, yung praying in the Spirit. Kaya dito sa part na to, na yung the supernatural approach, alam nyo ba na yung tawag dito, yung marvelous work of the Blessed Trinity para makalapit lang tayo sa Panginoon. Okay, so to begin with, sige, sabi dito, ayan, drawn by our Father in heaven. Paano yun? Di ba yung may sinabi rin sa Jeremiah, diba, sabi doon, long time ago, the Lord appeared to you. He appeared saying to you, I have loved you with an everlasting love. With loving kindness, I have drawn you to myself. Diba? Ano sabi dito sa verse na to? When we are drawn by our Father in heaven, ayaw. Wala. Actually, conclusion na to. Yan. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. Ibig sabihin, sa Noah, balik tayo doon. So ang sinasabi dito, ang sino mang lumalapit kay Jesus ay hindi niya ipagtatabuyan. Ayan, tas sabi niya, ang lumalapit sa kanya ay binigay ng Ama, di ba? So ibig sabihin, nakita ba natin yung hindi tayo parang feeling special, pero hindi ba natin nararamdaman yung kahalagahan natin nung sinabi to ni Jesus, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. Di ba na parang, para sa akin, ibig sabihin, binigay ako ng ating Amang nasa langit. Di ba? Yung bawat isa sa atin na naririto, binigay tayo ni Heavenly Father kay Jesus para lumapit sa Kanya. At hindi, di ba, hindi lahat ng tao nakakalapit kay Jesus. Di ba? Pero dahil meron talagang binigay ang Diyos Ama na lumapit kay Jesus, at yun yung mga taong hindi niya ipagtatabuyan. And then, sabi din sa verse, no man can come to me except the Father which has sent me, draw him. Hindi tayo pwedeng maging close, close sa Panginoon, kung hindi tayo inilapit ng Heavenly Father natin. Tapos ayan, sinabi nga, sino yung magkakaroon ng everlasting life, di ba? Sino yung mga merong resurrection life, di ba? I will raise him up at the last day. And then, also, he said, therefore I said unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. Yan, di ba? Paulit-ulit na sinasabi ni Jesus, binigay tayo sa Kanya ng ating Amang Diyos na nasa langit. And then, another supernatural approach, di ba, is John 14:6. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man come unto the Father but by me. So, dito rin sa part na to, di ba, kung yung sinasabi sa John chapter 6, hindi makakalapit kay Jesus kung hindi ibinigay ng Ama. Dito naman, hindi ka makakalapit sa Ama kung hindi ka lalapit kay Jesus. Di ba? So, ibig sabihin, ayun na naman na parang yung work of the Blessed Trinity na lahat sila, di ba, nagtutulungan para lang makalapit talaga tayo sa Panginoon. And ayun nga, sabi, dati walang kalsada papuntang langit, di ba? Pero nung dumating si Jesus, He is the way, the truth and the life. And then,
also led by the Holy Ghost. Yan. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Di ba? What a blessed, di ba, knowledge, di ba, na alam natin that when we are led by the Holy Spirit, di ba, tayo ay official na anak ng Panginoon at, di ba, we can cry, Abba, Father. Sige, proceed tayo sa verse 4. Ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. And then the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So sabi nga rin sa John 1:12, di ba, yun, for as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God. And this is very important, di ba, na may evidence of being born in the Spirit. We are led by the Spirit of God. We are declared as children of God, heirs of God, and co-heirs with Christ. At ayun nga, ito pala, tumalon yata dito, no? Napunta ba dito? Yan. Ngayon lang yan. Pero ang sinasabi nga diyan sa verse na yan, di ba, napakahalaga nga, di ba, that we are always led by the Holy Spirit, dahil ito yung nagbibigay ng evidence that we are the children of God. Kaya sa lahat ng ito, di ba, in this supernatural approach, di ba, in the secrets of coming to Jesus, we must appreciate, di ba, na binigay ng Panginoon lahat ng solusyon, di ba, para tayo ay makalapit sa Kanya. So let us really come boldly before the throne of grace. And nowadays, di ba, parang marami din, di ba, sa paligid natin na people in the world nowadays, we know that they need the Lord. Diba? Na tayong mga lumalapit na sa Panginoon as we desire for people to come to the Lord. Anong sabi? Dalin mo muna yung sarili mo sa Panginoon. Tayo muna yung una na lumapit sa Panginoon para magiging seed faith yung buhay natin, para marami din ang lumapit sa Panginoon. And I do believe that yung sinasabi ng Panginoon, return to me so that I will return to you. Before Jesus comes back, gusto muna niya, tayo muna yung mag-come back sa Kanya. Kaya praise God, di ba? We serve a God like this, di ba? Na siya pa yung merong matinding longing, na parang pag-iisipin natin, have you ever encountered na pupunta ka sa City Hall, ang mag-a-assist sa'yo, mismong mayor, para makapasok sa mayor's office. Di ba? Parang imagine yung scenario sa langit, coming to the throne of God, na ang mag-a-assist sa'yo, di ba? Mismong si Jesus, para makalapit ka sa Ama. And I will never forget yung challenge na sinasabi na kapag humarap na tayo sa Panginoon, di ba? Yung sa being the righteous judge ng buhay natin. And once na yung, sabi nga, ifa-flash yung malaking screen ng buhay natin, di ba? Pero, ayun nga, because Jesus is our advocate, di ba, na sinasabi nga na magiging lawyer natin si Jesus pag naging nakaharap natin ng Diyos Ama as our righteous judge. And then sasabihin niya na anuman ang kasalanan niya, di ba, shinolder na ni Jesus at siya papasukin na sa kaharian ng Diyos sa langit. Diba? What a wonderful day, di ba, it is to see, di ba? What a day of rejoicing that will be, di ba? When Jesus will command it. As we come to Him and meet Him face to face, He will command us, well done, thou good and faithful servants, enter now into the joy of the Lord. Kaya, while the door is wide open, di ba? While the altar is available, let us come and seek the presence of God. Let us come and repent. Let us come and rest. Let us come and realize, di ba, na kailangan talaga natin ng Panginoon sa ating mga buhay. And maging days to, di ba, na hanggang sa makita natin ng Panginoon is that we are the people of God that will never stop coming to Him and will desire to become nearer and nearer to our living God. So, yan, yung music team, awitin lang natin yung Ako Ay Lalapit. Yan. At if merong mga you're not sure, di ba, na hindi ka pa talaga
nakakalapit sa Panginoon. Let this song be a song of prayer na lumalapit tayo sa Panginoon. At let us make the most out of it. Na the Lord will give us yung sinasabing times of refreshing. Para ano man yung mga dinedesire natin sa panalangin, ay papalitan ng Panginoon ng God's desires as we come to Him.